is our faith. Come on, hallelujah. Oh, we praise you, Lord. Let everything that has breath, let everything that has breath, come on. Hallelujah, Jesus. Oh, we praise you, praise. Oh, we praise you, Jesus. Hallelujah. Sabihin po natin sa mga katabi natin, pwede ba? Sasayaw ako. Hallelujah. Magpupuri ako sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord. Come on, join us. We sing. I'll praise in the valley. I'll praise on the mountain. I'll praise when I'm sure. I'll praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered. I'll praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Come on, join me. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it. I'll praise when I don't. I'll praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon. Come on, do you believe it? It's more than a sound. My praise is a shout My praise is the sound that brings Jericho down. As long as I'm breathing, As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Come on, command your soul. Praise the Lord, oh my soul. We say praise. Praise the Lord, oh my soul. Oh, we say praise. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How can I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Oh Jesus. Come on, this is a declaration of our faith. Oh, we praise you, God. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Come on. Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause Yes, you are. Praise 'cause there's nobody greater Yes, than and praise. you. Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and
ready to dance? Come on, shake it up. You're ready to dance. Now all of my fear I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. A victory dance, I will dance out in faith. I will crush disappointment and break every chain. Now all of my fear I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. A victory dance, I will dance Come on, out in faith. Spirit of I the will Lord. crush disappointment and break every chain. Now all of my fear I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. A victory dance, I will dance out in faith. I will crush disappointment and break every chain. Now all of my fear I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. A victory dance, I will dance out in faith. I will crush disappointment. Show me one thing he can do. Show me a mountain. He's the God of the breakthrough. And anything is possible. Show me one thing that's too hard. Show me waters he can't part. He's the God. Anything is possible. Come on, you shout. Show me one thing he can do. Show me a mountain he can't move. He's the God of the breakthrough. Oh, we believe, Lord. Show me one thing that's too hard. Show me waters he can't part. He's the God of the breakthrough. And anything is possible. Oh. Yeah. Anything is possible today, Lord. We believe in your word, God. We believe in your promises to us. Now all of my fear I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. Victory dance, I will dance out it. I will crush disappointment and break every chain. Now all of my fear I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. A victory dance, I will dance out in faith. I will crush disappointment and break every chain. Now all of my fear I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. A victory I dance. will dance out in faith. We I will crush disappointment and break every chain. break every chain, break every chain, break every chain. Praise the Lord. Praise the Lord. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? Oh, we sing inside? praise. Praise. Oh, my soul. Praise the Lord. Praise. We sing. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? We won't be quiet. Our God is alive. How could we keep it inside? We won't be quiet.
is alive. He is still alive. He is still working. Oh, we give you praise. We give you praise in the room. We give you praise in this room. Oh, our God is alive. We won't be quiet. We won't be quiet, God. We will let the enemy hear that our God, He is alive. Yeah. Let the sound of praise, let the sound of praise, let the sound of praise fill the room. Let the sound of praise. Yeah, we praise you, God. We won't be quiet, cause our God is risen. We won't be quiet, cause our God, oh, we praise Jesus. We praise Lord. We praise. Oh, praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Oh, praise, praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, for all He's done, I will praise. Praise the Lord, and forget not all the benefits of the cross. Praise the Lord, let all that is within me sing. Praise the Lord, oh my soul. I give you praise, Father. I give you praise, Jesus. I give you praise, Holy Spirit. We honor you in the room. We honor you in our lives, God. Freely move. Have your way. Do as you will, Lord. And we agree with whatever you want, God. And all the glory and honor and highest praises shall be given to you. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen! Amen! Wow! Wow! What a powerful worship! Ayan, sige, patapusin din na natin sila. So, pwede ba natin silang palakpakin? No, sa paggamit ng... So, sobrang power lang ng worship. Or, I mean, the praise party, no? Dyan lang kayo. Okay. Okay. So, good afternoon, drivers! Isa pa. Good afternoon, drivers! Pakibatiin naman, pakisigawan naman yung katabi mo. Good afternoon, drivers. Pakisigawan. Dali lang, pakisigawan. Ayan, so welcome sa new... So welcome to our new season of our youth gig. No, nakita naman natin gaano yung pag-welcome natin sa new season sa ating youth gig. And syempre, bago lahat, meron tayong icebreaker. Now, just to break the ice, kasi may mga nakikita pa akong parang yung mga kanina gustong-gusto na mga mag-praise gusto na silang lumunda, gusto na sumayaw, pero nahihiya pa. Pero hopefully, no, sana every Sunday or every Saturday, no, sa pag-a-attend natin, makuha natin yung praise, na praise the Lord, oh my soul. And ayun nga, just to break the ice in the room, meron kaming hinandang, parang hindi naman game, pero just a little icebreaker na may prize. Okay, may prizes. And meron kaming nilagay na parang papel dun sa upuan niyo. Pero ko alam niyo na tayo, nangyari na to. Meron kami nilagay, or yung mga production team may nilagay na mga papel sa baba ng chair nyo. So please check that. Na i-check niyo kung may mga papel. Tatlo. So meron sa inyo tatlong pwedeng makakuha ng prize. Nasa baba ng chair. Pakitingnan yung sa baba ng chair. Or tumayo tayo lahat. Tumayo yung mga nasa upuan.
And i-check nyo yung under chair nyo. Tama ba? Paki-check lang, paki-check. Tapos, pwedeng lumipat ay pumunta dito or lumapit dito yung mga nakakuha para matanggap nila yung mga prizes. Chocolate yata yan. Oh my goodness. Meron ba nakakuha? Huwag kayong mahiya, pwedeng lumapit kayo. Tatanungin ko lang naman yung pangalan nyo. Lapit lang kayo. Oh, sino yan? Okay, lapit ka, lapit. Meron pang dalawa. Paki-check. Meron pang dalawa. Okay, may isa na nakakuha. Isa lang siyang papel. Huwag kang mahiya. Okay, meron na, pangalawa. Okay, ikaw muna. Oh, isa na lang. Wala na ba? Wala na? Isa pa. Huwag nang mahiya yun. Pepero yata yun. Pepero tsaka stickers. Sinong nagsasayang nun? Para mga iba hindi pa yata tumayo tsaka chinek. Paki-double check naman. Meron 3 yun eh. Ayan. Kompleto na mga Tres Marias. So dito, pwede pa kayo pumunta dito sa harapan para lang makita yung magagandang mukha nyo. And, mauna ka na, Jai. Yan. Mauna na kayo, Jai, Marish, and yung isa. Okay. Congratulations. Dito kayo sa harap para makita kayo. So, anong pangalan mo? Siyempre, anong pangalan mo? Jaira po. Okay, Jaira. Ikaw? Marish. And? Rihanna. So, ayan, ito yung mga 3 nakakuha and pwede nyo kunin na dito yung mga ano nyo. Ayan, congrats. Paki-share na lang kami mamaya. Joke lang. So, ayun, no? Better luck next time sa mga hindi nakakuha. No, meron pa naman tayong maraming icebreaker sa susunod. And yon, before tayo magtuloy-tuloy pa dun sa mga word ni Lord, just a little encouragement or reminder sa ating offering, no? Offering bags. So, gusto ko lang basahin itong naging reminder din siya sa akin before ko i-remind sa inyo. Sa John 3:30 sa KJV version, He must increase, but I must decrease. So, hindi lang naman to, we're not just talking about our time, no? But also our financial, our income. Now, just a little reminder to us na you must increase or I must decrease sa ating mga financial or income. Huwag natin kaligtaan sa mga ginagastos man natin sa araw-araw. No, huwag natin kalimutan na at the end of the day, yung mga binibigay sa atin, dapat siya pa rin yung nakakataas, siya pa rin yung nangingibabaw. Alright? So, just a little reminder or just to stir up our heart, no, sa pag-offer, sa pag-tithes, na He must increase and I must decrease. So, ayun, before tayo mag-offer, just mag-pray lang tayo and dadaan yung offering. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Hallelujah. God, once again, we thank you. We thank you for this wonderful youth gig. We thank you for this wonderful new season, God. Thank you po, Panginoon, sa pagkilos, God, sa pag-bless. And we believe, God, that you are here, that you are with us, God. And we thank you, God. We thank you for your faithfulness. And patuloy nga kami, Panginoon, lumalapit. Lord, that we acknowledge, Panginoon, na Ikaw yung nangingibabaw, Ikaw yung nasa unaan, Panginoon, and sa aming mga income, sa aming mga financial, God, I pray for our art, God, na magkaroon kami ng puso that you must increase and we must decrease, Lord. And continue to bless this new season of our youth gig, this new season, God, of our journey. God, patuloy kayo po maghari, manguna, and have your way, God, and let your will be done. Patuloy po kayo mangusap po sa bawat isa. And sa inyo po patuloy binabalik ang pinakamataas na papuri, pasalamat at pagsamba. This all we pray in Jesus' name. Amen. Amen. So give cheerfully, guys.
energy po ang taas. So ayun nga po, good afternoon Trivers. Good afternoon din po. Good afternoon po ulit. Good afternoon po sa bawat isa. At good afternoon din po sa mga kasama natin na nanonood dyan sa ating live stream. Mga viewers po natin is nasa 300. Sorry. Okay. Kaya patuloy lang po na i-share po itong live stream natin para makita din po nila. Mabalita po sa iba, sa mga kasama po natin na hindi po nakapag-attend ngayon na may bago po tayong time slot. Yes! Ayun po. At sino po dito yung nabigla? May mga ano po yung mga naging initial reactions ninyo nung nalaman po ninyo na nagpapalit po ng time slot ang ating youth gig? May mga nabigla po ba dito? May mga nagulat po ba? Paano po yung parang wala na? Wala po. Ayan. Kala. Ayan, pero alam niyo po ba, susulitin na din po namin ang paggugulat sa inyo. Paggugulat po sa mga YDC natin dahil may isang announcement pa po tayo ngayon na sana po ay magulat po kayo. Magulat po kayo. Sana po, dahil ito po ay magiging official na. Dahil at sana po ay patuloy natin na makita kung ano po ang ating vision dito sa announcement po na ito. So, wag na po nating patagalin at sana po i-ready po natin ang we are excited to announce that Life Group will be officially called Tribes. Ayan po, sana po ay nagulat namin kayo dahil ito po ang mga life group po natin ay may bagong pangalan po, may bagong brand ang ating pangalan, ang ating life group ngayon. At ito po ay mag-uumpisa ngayon hanggang sa kung ano po ang plano ng Panginoon para sa ating youth gig. Ayan po, may bagong pangalan po ang ating life group. Imbis na life group po yung tatawagin natin, Tribes. Ito po ay galing sa salita. Ito po ay pinagsamang tribes at yung Trivers. Kaya patuloy po na ma-receive po natin. At alam niyo po, etong word po na ito, ang life group po, ang tribes po ay may same function din po. Gaya ng ating mga life group dati, pwede po natin gawin na isang pamilya pa rin tayo, isang tribe pa rin po tayo. At patuloy din po na gusto kong sabihin na may ang ating mga leaders din po ay mga same pa din po ang ating mga leaders, pero sila po ay tatawaging mga tribal leaders. Wow! Wow! Ayun po, patuloy po na kasama pa din po natin sila sa paglilid sa Panginoon at tatawagin po natin silang mga tribal leaders bilang mga magulang sa ating mga hinahawakan po at maging pamilya po sa bawat isa. Kaya yun po, sana before po natin ma-receive itong word, sana ma-receive po muna natin itong ating tribes. Yan, so sige po, wag na po nating patagalin pa. I-welcome na po natin ang ating word bearer sa hapong ito. Sige po, i-welcome po natin ating word bearer si Ate Jubel. Palakpakan naman po. Amen! Amen! Praise God! Hallelujah! Napaka-energetic naman ang ating mga MC, ng mga announcer natin. Parang ang hirap namang sundan, ano? So, maganda yan sa ating panimula, sa bagong yugto ng ating drivers. Oh, hallelujah. Dapat ganun ang energy. 'Di ba? So, welcome to the church that is and amen. Nakakamiss, no? Gusto ko lang i-share. Last time po akong tumayo dito para magsalita at mag-share ng word ng Panginoon is I believe October din yun. 3 years ago. And naniniwala din ako noon, sigurado ako na about worship din po yung shinare ko. So ito ako ngayon, October ulit, and about worship po ang pag-aaralan natin. No? So muli magandang hapon. Patiin mo nga yung katabi mo, sabi mo ngumiti ka ngayong hapon. Napakaganda at napakagwapo mo ngayong hapon. Sige, namnamin mo yung sinasabi nila, dali napakaganda at napakagwapo mo ngayong hapon. Amen. Yes.
Yes, amen. So, salamat sa Panginoon. So, last week, inopen po ni Kuya Naynay, Kuya Ronel, Kuya Ronel, ang atin pong series for this month, which is October Praise. Amen. So, it is about worship, praises and worship for God. Ano po? So, ipagpapatuloy po natin. Ipagpapatuloy natin. Ang topic natin ngayon is praise and worship, syempre. Praise and worship. Amen. So, ang title po ng pag-aaralan natin today is Tribes, Foundation of a Worshipper's Heart. Amen. So, sino pong worshipper dito? Sino pong worshipper dito? Sino pong worshipper dito? Amen, amen. So, paano nga ba ina-express ng mga Christian or ng mga believers ang worship for God? No? So, number one, dire-diretso ko na to So, number one is by singing and dancing, playing instruments for the Lord. So, kung nakita niyo yung kanina, di ba, grabe yung energy talaga ng worship leader natin. Talagang hindi mapipigilan. No? Bagong-bago talaga. Bagong-bago talaga. Bagong pasok ng bagong season ng youth gig natin. So, yun po, yun yung unang paraan ng pag-express ng worship ng mga believer. So, I believe kung believer ka, kung anak ka ng Diyos, nagpupuri ka, kumakanta ka, kahit hindi ka nagpi-play ng instrument, sumasayaw ka, nagpupuri ka sa Panginoon. Amen! So sabi sa Psalms 149, praise the Lord, sing a new song to the Lord, praise Him in the assembly of His faithful people. Be glad, Israel, because of your Creator. Rejoice, people of Zion, because of your King. Praise His name with dancing, play drums and harps in praise of Him. So yan po yung ginagawa natin. No? Kung nakikita nyo, kung yung sa mga nanonood po, isa pong paraan ng pagpupuri sa Panginoon is, ito po talaga yung, kumbaga alam na ng tao, yung pagsayaw, pagpupuri, at pagpiplay ng instruments sa Panginoon. So number two, by giving back your tithes and offering. Amen. Oh my God. Amen. By giving back your tithes and offering. Oh, so nagpupuri tayo. Isa pong paraan ng pagpupuri natin sa Panginoon ay ang pagbabalik. Pagbabalik ng ating mga tinanggap, no? Sabi ko, kami ni Kuya Jagger dito kanina. Sabi niya, by giving your tithes and offerings. Sabi ko, hindi, by giving back. Hindi yun sa'yo. Sa Panginoon yun, ipinagkatiwala lang sa'yo, so ibabalik mo. So sabi niya, sige, ikaw ang preacher, sige, masunod ka. Sabi niya, so wala rin naman talagang magagawa, no? So sabi ko, by giving back your tithes and offering. And number three, by living a life that is pleasing to the Lord. Ito po yung pinaka-importante na kadalasan po is nahihirapan ng tao. Madaling umawit. Tama? Madaling tumalon. No? Pwede mong gawin yan without your heart. Diba? Pwede mong gawin ang pagbibigay kung sagana ka, madaling magbigay. No? Kung gustong-gusto mo ang umawit at sumayaw, madaling umawit at sumayaw. Amen. Pero ito po, living a life that is pleasing to the Lord, maraming nahihirapan dito. Amen. Aminin natin sa hindi, marami pong nahihirapan dito. No? Pwedeng nagagawa mo po yung singing, dancing, or giving back your tithes, pero yung number 3, nahihirapan ka. Pero naniniwala ako na kapag nagagawa mo po yung number 3, yung living a life that is pleasing to the Lord through obedience, kayang-kaya mong gawin yung number 1 and number 2. Amen? Sinong naniniwala? Kung iniaalay mo ang buhay mo bilang living sacrifice to God, a pleasing sacrifice to the Lord, hindi po mahirap gawin ang umawit at kumanta para sa Panginoon. Kahit mahiyain ka pa, kahit first time mo, kapag ang buhay mo is nakasunod sa way ng Panginoon, madali po. Madali rin magbigay ng tithes and offering. Amen? Amen. Kasi nga, sumusunod ka sa Panginoon. So, ang question is, totoo ba? Madali ba ang magpuri sa Panginoon? Tarungin mo yung katabi mo, nadadalian ka ba? Madali bang magpuri sa Panginoon? Anong sagot? Huwag nyo nang pakinggan ang sagot.
Huwag niyo na pakinggan ang sagot. Ano? So, madali nga bang magpuri sa Panginoon? Siguro yung iba sasabihin, yes. Diba? Yes! Kapag ang buhay natin is okay. When life is okay, yes, Lord, praise the Lord. Diba? Kahit pa siguro, first time mo, pag okay ang buhay mo, hindi ka na problema, financial, may love life ka, ang sarap, Lord, praise you, God. I worship you, Lord. May pagsayaw, may pag-awit, madali. Pero kapag ang buhay ay nakikita mong hindi pumapabor sa'yo, nagagawa pa ba nating magpuri sa Panginoon? Nagagawa mo pa bang, Lord, salamat, o Diyos, napakabuti mo. Nagagawa pa rin ba nating itaas ang ating mga kamay, umawit at magalak sa presensya ng Panginoon? Ang hirap, di ba? Aminin natin, mahirap. Tao tayo, yung emotions natin talagang inuudyukan ka. Huwag kang magpuri ngayon, nasasaktan ka. Huwag kang magpuri ngayon, kulang yung baon mo bukas. Di ba? Natawa si Mark, totoo ba? Di ba? Kapag pakiramdam mo, kinukulang ka na, kaya mo pa bang ibigay ang para sa Kanya? Sabi ko nga, aminin naman natin sa hindi. Nahihirapan ka, nahihirapan ako, nahihirapan tayong lahat. Lalo na kapag nangibabaw ang emosyon ng bawat isa. Amen? Kaya samahan niyo ako. Tara, samahan niyo ako. At sabay-sabay po tayong matuto sa mga taong pinatunayan na sa kabila ng kahirapan, mga pagsubok, yung pakiramdam na down ka na crash ka na, yung talagang parang ginaganon ka na ng buhay, kaya mo pa rin magpuri sa Panginoon. Ano ba mga sikreto ng mga taong ito? Simulan po natin sa buhay ni Job. Ang lahat, alam ko, I believe, kilala po natin si Job. Sino pong nakakakilala kay Job? Amen. So sabi doon, si Job po, ayan. So basahin po natin sa Job 1 hanggang 5. There was a man named Job living in the land of Uz who worshipped God and was faithful to Him. He was a good man, careful not to do anything evil. He had 7 sons and 3 daughters and owned 7,000 sheep, 3,000 camel, 1,000 head of cattle, and 500 donkeys. Parang kinanta ko yung rhyme na. Diba? 500 donkeys. He also had a large number of servants and was the richest man in the East. Amen. So sabi doon, si Job po, he is a worshiper, a faithful man, a good man, and careful not to do anything evil. Sa totoo nga, pinagmamalaki siya ng Panginoon eh. Diba? Yan, nakikita mo ba yung anak kong si Job? He is a faithful man. Tapat siya sa akin, sabi niya. And also, sabi doon, he is a wealthy man. Mayaman, napakayaman po. May mga anak, 7 sons and 3 daughters. So, 10 ang kanyang anak. Maayos, in short po, napakaayos ng buhay niya, perfect. Diba? So, kung iisipin mo yung buhay ni Job, perfect yung life niya. Napakadali nga naman maging worshiper. Paano ka pa hindi magpupuri sa Panginoon? Hayahay ang buhay mo. Diba? Paano ka hindi magiging faithful? Nakikita mong napaka-faithful ng Panginoon sa buhay mo. Paano ka hindi magiging good man? Lahat na nasa iyo. Diba? May magaganda kang anak, may mga gwapo kang anak, nasa iyo ng lahat. Paano ka naman hindi mag-worship? No? Pero, tunghayan natin kung ano po yung nangyari kay Job. Dumating yung time, God allowed Satan to test Job. No? Kasi pwede mo sabihin, madaling magpuri si Job kasi nga nasa kanyang lahat. And then dumating yung time, lahat ng ari-arian, lahat ng meron siya, inalis ng Panginoon. Kasi sabi ni Satan, nakikipagtalo siya kay Job. Kaya lang naman nagpupuri yan sa'yo, nasa kanya ng lahat Kaya lang naman tapat yan sa'yo, binibigay mo lahat. Subukan mong alisin ang lahat ng meron siya, sabi niya. And then God allowed Satan, sige, i-test mo. And then ano nangyari? Unang pagsubok, lahat po ng kayamanan, ang kanyang ari-arian, yung mga hayop na ari-arian niya, lahat po yun ninakaw.
And hindi pa tapos mag-report yung kanyang alipin sa kanya na, Master, lahat ng ari-arian mo, ninakaw. Hindi pa siya natatapos, may dumating na naman isa, Master, yung mga anak niyo po, lahat sila namatay. Imagine. And then ikaw bilang isang tao, ano yung magiging response mo? Baka magpapatira pa ka, magmumukpo ka, maglulupasay ka. Alam po ba yung lupasay dito? Yung parang bata na umiiyak ka, bakit? Bakit nangyari to sa akin? 'Di ba? Yun yung magiging response ng tao. Imagine sabay-sabay na wala ang ari-arian mo, ang mga anak mo, nawala silang lahat. Pero ito po yung naging response ni Job. Sabi ni Job, Then Job arose and tore his robe and shaved his head and fell on the ground. He fell on the ground, hindi para maglupasay, mag-umiyak ng umiyak. He fell on the ground and worship. He fell on the ground and worshiped the Lord. Ang tao kapag na broken-hearted lang, sorry. 'Di ba? Kapag nasaktan yung puso mo, bakit, Lord? Nawala ang lahat sa kanya. But then, nagpatira pa siya and worship the Lord. And he said, Naked I came from the mother's womb, and naked I shall return. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Amen. Grabe. Grabe po yung puso ni Job. Blessed be the name of the Lord. I remember alam po ito ng lahat, nung namatay po yung nanay ko. 'Di ba? Nanay ko lang yung namatay, ha? Nanay ko lang yung namatay. Nangyari sa akin, nasa ospital ako, tulala, hindi ko maintindihan yung mararamdaman ko, sobrang sakit ng dibdib ko na parang, bakit, Lord? 'Di ba? Ayun, mga anak niya, 10 mga anak and mga ari-arian nawala, and then he worshiped the Lord. Ito po ang kahinaan ng tao ngayon. Kapag may mga bagay na nawala, mga taong nawala, mamamatay ako pag nawala ka. Hindi na kayang magpuri sa Panginoon. Hindi na kayang magpasalamat sa Panginoon. Amen. Uy, hindi sila ganun, hindi nag-amen. Amen, no? So sa ibang lugar yun talaga, sa ibang lugar yun. 'Di ba? Grabe po yung pananampalataya, pagtitiwala, at pagpapasakop ni Job sa kalooban ng Diyos. Amen. Makikita mo, grabe yung pagpapasakop niya sa kalooban ng Panginoon. Ano po, he fully surrendered to God's will. Para niya na ding sinabi na, Lord, kung kalooban mo, Panginoon, be it, eto ako, sige lang. Diba? Kung kalooban ng Panginoon na mawala ang lahat ng ito, kung kalooban ng Panginoon na masaktan ako, sige, kung sa kapurihan mo, okay lang. Kaya ba nating sabihin yun sa Panginoon? Kahit sobrang sakit, kahit sobrang mahirap, God, kung ito ang kalooban mo, be it. Kung kalooban mong hiwalayan ko, kahit masakit, sige Lord. Amen. Praise the name of the Lord. Meron ba dyan? Amen. 'Di ba? And hindi lang po yun yung nangyari kay Job. Wait, there's more. 'Di ba sabi nga, pangalawang pagkakataon, sinubok muli si Job. Ano po yung ginawa sa kanya? Nagkaroon siya ng karamdaman. Hindi birong karamdaman. Lahat, buong katawan niya, mula ulo hanggang paa, is nagkaroon po ng sugat. Ito yung kahinaan ng tao din. Kapag katawan mo na yung natitira, hinang-hina ka na, hindi ka na makapagsabi ng praise the Lord. May sakit ako. Paano naman ako? Paano ako magpupuri? May sakit ako. Hinahadlangan. Amen. Pero si Job, ano po nangyari kay Job? Sabi ni Job, sabi po ng asawa ni Job, kaya mag-ingat po kayo sa gagawin yung asawa, ha? Ipag-pray niyo po yan sa Panginoon. Ano po yung sabi ng asawa ni Job? Ang sabi ng asawa ni Job, sabi niya, nawala po ako. Sorry. Ayan. Sabi po ng asawa ni Job,
Bakit hindi mo pa sumpain yung Diyos mo para mamatay ka na? So mag-ingat ka talaga sa paghahanap ng misis mo. Pasalamat na lang si Jagger, hindi ako ganun talaga. Sabi niya, no? Ba't hindi mo pa sumpain? Imagine, asawa mo yun. Gaano kasakit na marinig sa asawa mo na sumpain mo na ang Diyos mo para mamatay ka na. 'Di ba? Be careful. Be careful. No? Baka mamaya may tonsillitis ka lang, sumpain mo na si Lord na mamatay ka na. Tonsillitis pa lang yun, ha? 'Di ba? Ganon yung ginawa. Ganon yung ginawa ng asawa. Gaano po kasakit? Gaano sobra kang madadown, for sure. Nawala ng lahat sa'yo, nagkasakit ka na, and then yung kaisa-isa mong asawa, sasabihan ka ng ganon. Pero ano pong sagot ni Job? Ito nakakatuwa. Sabi po niya, pagpapala lang ba ang tatanggapin natin sa Panginoon? Hello? Pagpapala lang ba ang kaya mong tanggapin sa Panginoon? Hindi ba natin tatanggapin kung bibigyan niya tayo ng pagdurusa? Imagine, ang tao kapag maganda nga ang buhay, kapag ayos talaga, napakadaling praise the Lord, lagi ang sinasabi. Praise the Lord, napakabuti mo, Panginoon. Ano po? Pero kapag yung buhay nga, hindi na umaayon sa kagustuhan mo, ano nang sinasabi mo? Nanano ka, Lord? Why? Lord, why? With matching walling sa room. Diba? Ganun tayo kadali na mahulog para hindi magpuri at magpasalamat sa Panginoon kapag may mga dumarating na pagsubok. Lahat tayo na-experience yun, I'm sure. Lahat tayo, may dumating sa point na nagkaroon ka ng problema, pagsubok, and then nag-question ka, Lord, bakit? Bakit? Ito ngang si Job, may karapatan siyang i-question ng Panginoon. Bakit? He is a faithful man, a worshiper. Diba? Pero, kinwestiyon niya ba ang Panginoon? No. Diba? Yung pagpapasakop, yung puso na meron si Job. Imagine, that kind of heart, sobra yung paniniwala ni Job sa authority ng Diyos sa buhay niya. Alam niya, ang Diyos na nagbigay, ang Diyos na may karapatang kumuha. Purihin ang Panginoon. Amen. Ganun po sana yung maging mindset ng isang worshiper. Amen. Kung may mga bagay man na sa tingin natin, minsan po is di talaga pumapabor sa atin. At alam mo namang nasa way ka ng Panginoon. Kagaya ni Job, siya po ay nasa daan ng Panginoon. No? Sabi nga, faithful man, worshiper, nasa daan siya ng Panginoon. And then, it happened to him. Ano po, kung alam mo na nasa daan ka ng Panginoon and nakikita mo na hindi pumapabor ang panahon sa'yo, panghawakan mo yung Jeremiah 29:11. He knows what He is doing. Diba? May plano ang Panginoon na maganda sa'yo. Kung hindi man nakikita ng physicalize mo, Lord, sabi mo maganda yung plano mo sa akin, 20 na lang yung nasa bulsa ko. Hindi mo makita. Lord, sabi mo, maganda yung plano mo, pero bakit may sakit ako ngayon? Lord, bakit broken-hearted ako ngayon? Nasasaktan ako, nahihirapan ako. The Lord knows what He is doing. And we live by faith and not by sight. No? Limitado po ang kayang makita ng ating mga mata. Hindi mo kayang makita yung nakikita ng Panginoon sa likod ng mga pagsubok mo, which is yung kabutihan niya, yung victory na nakahanda para sa iyo. Amen? Huwag mong limitahan sa nakikita mo. Huwag mong isipin na ito yung nakikita ko eh. Ito yung nangyayari sa buhay ko. Hindi. Kung nasa daan ka at nasa kamay ka ng Panginoon, magtiwala ka, may magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Hindi mo pa man nakikita. Darating ang panahon, ipapakita sa iyo ng Panginoon ang kabutihan niya. Amen? And diniulit ko lang po Ito pong mga sinabi ko, applicable lang po ito sa mga taong nasa daan at kalooban ng Panginoon. Amen? Pero kung alam mo naman na ang buhay mo hindi kalugod-lugod, hindi mo ginagawa ang kalooban ng Panginoon, hindi ka
hindi ka nagpupuri sa Panginoon or wala ka ng pakialam sa Panginoon at nangyari sa buhay mo itong mga bagay na ito, hindi na po test yun. Consequence na po yun ang ginagawa natin. Amen? Maging malinaw po sa atin yon. Ito po, applicable ito sa mga taong sumusunod sa Panginoon. Pero kung alam mo naman na yung buhay mo is hindi nagiging kalugod-lugod sa Panginoon at dumaranas ka ngayon ng pagsubok, katulad na lang kung nagyoyosi ka, nagiinom ka, and then nagkasakit ka, sasabihin mo, test lang to ng Panginoon. Hindi po. Consequence po yan ng ginagawa natin. And salamat, dahil kung lalapit ka, nandyan po ang grace at pagmamahal ng Panginoon. Amen. So, panghawakan po natin ang pananampalataya at pagpapasakop ni Job sa kalooban ng Panginoon. Amen? So, number 2, si King David. Ito, kilala niyo po ito. Ito talaga, worshiper ito. Worshiper ito. And then napakarami pong time sa Biblia na nahirapan itong taong to, nagdusa, at nagpuri pa rin sa Panginoon. Then gusto ko pong kunin itong nasa Psalm 63. Kasi alam niyo po, nakikita ko ngayon na ito po yung tumitira sa mga kabataan. Ano po, yung kalungkutan, yung pakiramdam na wala akong saysay, walang nagmamahal sa akin, para akong lupang tuyo. 'Di ba? Sabi ni David doon, katulad ni David na pakiramdam niya ay parang tuyong lupa. Nangyayari po ito. Tanungin mo man yung katabi mo. Tanungin mo man yung katabi mo. Nararamdaman mo ba ito? Para ka bang tuyong lupa? Para bang wala kang kagana-gana sa buhay? Para kang walang buhay? 'Di ba? Sumagot mo yung katabi mo. Huwag ka nang sumagot. Huwag ka nang sumagot. No? Sabi ni David, "Oh, God, you are my God, and I long for you." So parang hinahanap niya yung presensya ng Panginoon. Ano po? So ang mahirap po ngayon, nakakaramdam tayo ng kalungkutan, nakakaramdam tayo ng pagka-down, nakakaramdam tayo ng emptiness sa ating puso. Ang problema, hindi po ang Panginoon ang hinahanap natin. Amen? Nagtataka ka, Lord, bakit ganito? Meron naman akong ganito. Hindi naman ako nagkukulang sa ganito, pero I feel so empty. Parang walang saysay yung buhay ko. But parang wala akong purpose. Kasi hindi naman ang Panginoon ang hinahanap mo. Kasi hindi mo ginagawa yung purpose ng buhay mo. Ne? So anong ginawa ni David nung naramdaman niya yung mga bagay na ito? Sabi niya, sa unang bahagi pa lang, dineklara ni David na God is his God. Panginoon, ikaw ang aking Panginoon. Sabi niya, nararamdaman ko man to, lalapit ako sa presensya mo kasi alam ko ikaw yung makakapag-restore ng puso ko, ng kagalakan ko. Amen. Naging pundasyon po ni David. Sa verse 3 and 5, verse 3 to 5, nagpuri po si David doon. No? Nagpuri siya. Ang naging pundasyon niya, kung sino ang Panginoon. Amen. Kung sino ang Panginoon. Kasi po, kung magbabase po tayo sa kung anong kalagayan natin, kung anong meron tayo, kung anong nararamdaman natin, mawawalan po talaga tayo ng reason para mag-worship. Dahil hindi po maiiwasan, magkakaroon ka ng kalungkutan, problema at pagsubok sa buhay. Pero pag ang Diyos ang naging dahilan, kung sino siya, yun po yung naging dahilan mo para magpuri sa Panginoon. Hindi ka mawawalan ng dahilan. Amen? Hindi ka mawawalan ng dahilan. Sabi ko nga dito, kung sino siya, He is God, our Creator, the Most High God, Almighty God. And kapag ganyan po ang mga bagay ang naging laman ng puso at isipan mo, kahit gaano katamlay at bagot ng katawan natin, ano po, kahit anong sitwasyon ng buhay mo, magpupuri at magpupuri ka sa Panginoon. Hindi mapipigilan ang mga labi mo na magbigkas ng katangian ng Diyos. Amen. Tama ba? Tama ba? Kasi po hindi naman maiiwasan sa buhay na may problema ka talaga. May kalungkutan ka. Kahit leader pa yan. Tanungin mo, dumarating sa point na, Lord, parang wala akong dahilan. Nawawalan ka ng dahilan para maging joyful,
mag-rejoice sa presence ng Panginoon. Pero kung ang magiging foundation ng pagpupuri mo is yung kung sino ang Panginoon. Kung sino ang Panginoon, hindi po mawawalan ng dahilan ang isang mananampalataya para magpuri sa Diyos. Amen? Dahil alam naman po natin, pabago-bago ang sitwasyon mo. Amen? Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba. Pero hindi ibig sabihin ito na nagbabago rin ang Diyos mo. Amen? Nagbabago yung sitwasyon mo. Pwede ngayon, okay ka. Bukas, hindi. Maganda ngayon. Bukas, hindi. Pero hindi nagbabago ang Panginoon. Nasaan ka mang sitwasyon, hindi po nagbabago ang kabutihan ng Panginoon. Amen? Kaya karapat dapat siya sa mga papuri natin. At paalala lang po sa bawat isa. Sabi ko nga, hindi po maiiwasan. Ano po? Hindi maiiwasan na ang isang tao ay makaramdam ng panghihina, pagkabagot, kawalan ng gana, at parang wala ng gana sa buhay. Na po, lahat tayo ay nakakaranas ng ganyan. Pero, ito po kapag nakakaramdam ka ng pananamlay, pagkabagot, pagkatuyot, ang hanapin natin ay ang presensya ng Panginoon. Wag na wag kang lalayo. Wag na wag mong sasabihin na dito muna ako, maghihil muna ako, magpapalakas muna ako. No! Palayo ka ng palayo, ng palayo, ng palayo. Amen. Hanapin po natin ang kaligayahan. Ang gamot sa kalungkutan ay ang presensya po ng Panginoon. No? Wag nating hanapin kung saan-saan. Wag po nating hanapin kung kani-kanino, baka kung saan ka dalahin. Amen? Huwag ganon. Sa Diyos mo lang matatagpuan ang tunay na kagalakan at kaligayahan. Sabi nga sa Psalm 16:11, "You will show me the path that leads to life. Your presence fill me with joy and bring me pleasure forever." Amen? So kapag nakakaramdam ka, make sure sa Diyos ka lalapit. Sa presensya ng Panginoon ka lalapit. Hindi kung kani-kanino, hindi kung saan-saan. Amen. And kanina, bigla lang pumasok sa isip ko, minsan nakakaramdam ka ng emptiness sa heart mo, pero meron ka naman ng lahat. Hindi ka naman namumroblema, pero empty ka. Paalala lang, baka napupuno ka ng sarili mo, napupuno ka ng gusto mo, na wala ng chance ang Panginoon na maglagay kung ano yung gusto niyang ilagay. Amen. Make sure na laging may space ang Panginoon. Pinakamalaking space ang Panginoon sa puso at buhay mo. Amen? So ngayong hapon, dahil alas 5 na, pagbigyan niyo na ako, first time ko naman, ngayong hapon, dalangin ko, na panghawakan natin yung mga bagay na pinanghawakan ng mga taong ito. Ang pagkakakilala niya sa Panginoon, ang pananampalataya, yun po yung panghawakan natin. Kaya dapat, yun ang pinanghahawakan natin para hindi tayo nauubusan o hindi tayo nawawala ng reason para mag-worship, para mag-praise. Alam mo, testimony to, natutuwa ako kapag morning. Kapag morning, na-witness ko na ito 8 years ago, kapag morning talaga, kapag praise and worship, syempre expect mo na mga oldies, mga matatanda sila. So, ganun lang talaga sila. Yung pagpupuri nila, pang matanda talaga. No? Ay, sorry. Hindi. Yun ang sinasabi ko. Na, alam mo yun, medyo matamlay. No? Pero natutuwa ako, nagpupuri ako sa Panginoon na may pagbabago. Kung nakikita nyo, kahit matanda, sumasayaw sila sa likod, winawagayway ang kanilang mga kamay, kahit mga bagong song, hindi na sila nagpapahuli sa galaw. Amen? Ang nakakalungkot, yung nakikita ko kapag hapon. Ay, sorry. Diba? Hello? Nandiyan pala kayo? Sorry. Nakikita ko pag hapon. Yung energy na kailangan sa pagpupuri nasa inyo. Yung kalakasan nasa inyo. Yung boses nasa inyo. Ang lakas ng tuhod nasa inyo. Pero kung magpuri ang mga kabataan ngayon,
Oh my. 'Di ba? Parang ang bigat, may nakabitin bang bato sa mga kamay? Hindi ko maunawaan, hindi ko maintindihan. Ano po, hindi naman sa no, pero ako po medyo mahina na yung tuhod ko. Pero kapag nagpupuri ako sa Panginoon, gusto ko yung the best. Gusto ko talaga sumasayaw ako sa presensya ng Panginoon. Uy, iba yun. 'Di ba? So I hope and I pray, matagpuan natin sa puso natin yung kagustuhan na magpuri sa Panginoon. Yung reason para magpuri sa Panginoon. Amen. So sa hapon na ito, pwede ba tayong tumayo? Oo nga pala. May song nga pala. Amen. So tayong lahat ay tumayo. So sabi ko nga, dalangin ko, matagpuan natin sa puso po natin yung natagpuan ng mga worshiper na ito. Hindi sila nawalan ng dahilan para magpuri sa Panginoon. Amen. And hindi lang po basta-basta pagpupuri, nagpapatira pa sila para magpuri sa Panginoon. Amen. So ngayong hapon, hindi ko alam yung sitwasyon po ng mga buhay natin. Hindi ko alam kung may pinagdadaanan ka sa family mo, may pinagdadaanan ka sa trabaho mo, may pinagdadaanan ba yung puso mo. Hindi ko alam kung may kulang ba sa'yo, may karamdaman ka ba. Pero alam niyo po, isa lang po yung sigurado ko. Ano man, nasaan ka man, ano mang sitwasyon ng buhay mo, ang sinisigurado ko sa'yo, hindi po nababago nito na ang Panginoon ay karapat-dapat pa rin sa mga papuri mo. Hindi mababago ng sitwasyon mo yung pagiging worthy ng Panginoon sa pagpupuri mo. Minsan nahihirapan na tayong magtaas ng kamay. Alam niyo po ba na kapag nagpupuri tayo, may ginagawa ang Panginoon? Pwedeng pinapalaya ka kung anong laman ng puso mo, pinapagaling ka sa karamdaman mo, inaayos yung problema ng pamilya mo, inaayos yung problema ng magulang mo. May ginagawa ang Diyos habang nagpupuri tayo. So sana, makita natin, alisin natin ang katamaran sa pagpupuri. Alisin po natin yung pagiging mahiyain sa pagpupuri. Tayo-tayo lang to. Ano ba? Wala namang nanonood online. Tayo-tayo lang to. Diba? Hindi dapat tayo nahihiya sa pagpupuri sa Panginoon. Amen. He is worthy and always worthy of your praise and worship. Amen. So sa hapon na ito, nais ko po sanang magpuri tayo sa pamamagitan ng isang awitin. Sabi po sa kanta, I will praise, I will worship. Sa chorus po tayo. And I will join with the angels declaring your name. Amen. So hayaan mo, palayain mo yung sarili mo sa pagpupuri sa Panginoon. Alam ko nasasaktan ka, nahihirapan ka, may kulang sa'yo ngayon. Pero hayaan mo ang sarili mo na magpuri sa Panginoon. Dahil pwedeng dun kumilos ang Diyos at baguhin yung sitwasyon mo. Amen? So let's worship the Lord. I will praise, I will worship, I will join with the angels declaring your name, adoration, all devotion. You are worthy of
us. Amen. Worship is not about you, not about your life. It is not about what you feel or what you don't feel. It is always about God, and God never changes. He is always worthy of your worship, of your praises, of all the adoration. Oh, Jesus. Worship, it is all about God. Amen. Kaya hindi po dapat naaapektuhan ang pagpupuri natin kung ano man yung kalagayan ng puso natin ngayon. Kung ano man yung kalagayan ng buhay mo ngayon. Because it is all about our God. Amen. It is all about you, God. It is all about you, Jesus. And you are always worthy. You will be always worthy, Panginoon. Lagi kang karapat-dapat, Panginoon. Lagi kang karapat-dapat sa mga papuri namin. Lagi kang karapat-dapat sa mga buhay na ito, Panginoon. Lagi kang karapat-dapat paglingkuran, O Diyos. Lagi kang karapat-dapat awitan, Panginoon. Lagi kang karapat-dapat papurihan, O Diyos. For you are holy, you are worthy, God. And I pray, God, na Lord, binuksan mo ang mga puso, Panginoon, ng bawat isa, O Diyos. Lord, hindi kami babase, Panginoon, sa nararamdaman namin. Hindi na kami babase, Panginoon, sa kung ano yung hindi namin nararamdaman, O Diyos. Magpupuri ako. Magpupuri ako. Magpupuri ako anumang sitwasyon ng buhay ko. Kaya salamat, O Diyos. Napakabuti mo nga. Karapat-dapat kang purihin, sambahin, pasalamatan. Lord, itaas ang iyong pangalan sa hapon na ito, O God. Lord, sa iyo po ang mataas na papuri, parangal, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sige po, minsan pa ibigay natin yung the best na palakpak para sa Diyos. Ibigay sa Diyos yung karapat-dapat na papuri. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, you're ready, God. Hallelujah, Jesus. You're
Hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon. God, sa unang Sabado, Panginoon. God, ng youth gig na ito, God. Lord, naranasan namin, God, ang pagbabago, Panginoon. God, nitong atmosphere, God. Salamat sa iyong napakalakas na presensya, Panginoon. Salamat sa pagsama mo sa amin. Salamat sa pagpapala mo. Salamat sa protection mo, Panginoon, sa bawat isa. God, salamat sa mensaheng aming narinig ngayon, Panginoon. God, lahat nawa ng aming narinig, Panginoon, ay tinanggap namin. Lahat nawa ng aming narinig, God, ay i-apply namin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Oh, napakaganda, Panginoon, ng hapong ito, oh God. Salamat sa tagumpay. Salamat sa mga ginamit mo, Panginoon, at wala pang ibang maitaas. Lord, wala pang ibang pangalan na mapapurihan sa lugar na ito, sa gawain ito, kundi ang pangalan mo lamang, Jesus. Oh, salamat, salamat. At minsan pa, sa inyo po namin binibigay ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na parangala, lahat ng pasasalamat, pagsamba,